Okay, good evening po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpasimula na sa ating prayer meeting. Pero bago po yan, tayo po muna ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At nasa conclusion na po tayo dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 10 hanggang verse 17. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin. Nasa conclusion na po kami ng aming pag-aaral po dito sa series po namin na The Man of God and the Word of God. Dalangin po namin na patuloy mo po kami patnubayan ulit sa lahat ng aming mapag-uusapan. And ano man yung aming mapag-uusapan, maging baon po namin ito at maging dagdag kalakasan po namin ito at para patuloy po kaming lumago sa pagkakilala sa iyo at lumago sa pananampalataya. At dinadalain ko po na samahan niyo po kami ngayong gabi at maging yung mga maaaring papasok pa sa Zoom prayer meeting tonight. Salamat po Lord, this we pray in Jesus' name. Amen. So ituloy po natin itong ating pag-aaral dito po sa 2 Timothy. So last time, napag-usapan po natin yung binabanggit po dito sa verse 12 na sinasabi po ni Apostol Pablo na gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. At sabi po dito sa verse 13, ang masama ay lalong magpakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Now, sabi po dito, we can be sure that during these last days, it will be more and more difficult to live for Christ. Sabi din po dito, in these last days, there will be more deception and imitation. So ngayong mga huling araw ay sabi po, pahirap ng pahirap ang mabuhay para kay Kristo. Mas lalo pa pong dumarami ang mga nanlilinlang. Kaya ano po ang dapat gawin ng mananampalataya? Dapat po labanan itong mga kasinungalingan at panlilinlang ni Satanas sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsabi ng katotohanan. At ang katotohanan po ay nasa salita ng Diyos. And the only way a believer will be able to tell the truth from the false is by knowing the Word of God. Ito po ang panlaban sa mga kasinungalingan ni Satanas. Lahat po ng mga local churches ay dapat po bumalik sa salita ng Diyos. Sabi nga po, lahat ng pastor, lahat ng Sunday school teacher, mga Bible study leaders, yung mga nagdi-disciple, dapat po silang maging tapat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, ang admonition po ni Apostol Pablo kay Timoteo dito po sa verse 14, sabi po niya dito, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. So sabi po niya dito, continue in what you have learned and have firmly believed. Ang nakakalungkot nga lang po dito bakit kung minsan kung sino pa po yung mga nanlilinlang, sila pa po yung mas eager na ikalat yung kamalian. Sila pa po yung mas eager na manlinlang. Samantalang tayo daw pong mga mananampalataya, nasa atin ang katotohanan at firm po talaga tayo na talagang yung katotohanan ay nasa atin. Pero bakit madalas po hindi po tayo eager na sabihin o ikalat itong katotohanan? Parang ang example lang po niyan ay ganito tayo pong mga Kristiyano, convinced talaga na pupunta sa langit ang isang taong sumampalataya kay Jesus. Tayo daw po mga Kristiyano ay convinced talaga na pupunta din sa impyerno ang isang taong hindi sumampalataya sa Panginoon. Pero bakit hindi daw po natin ibinabahagi si Jesus sa ibang mga tao? Iba po, convinced po tayo niyan. Alam natin pag hindi sumampalataya ang isang tao, talagang hindi siya maliligtas. Pero yun nga po, bakit kung talagang convinced tayo, bakit naman natin hindi ibinabahagi sa iba ang Panginoong Jesus? Kaya ang sabi po ni Pablo dito kay Timoteo ay magpatuloy ka o di kaya manatili ka. Continue, manatili ka sa mga aral na natutunan mo at matibay na matatag mong pinaniniwalaan. Dati kapag nagyayaya po tayo sa church, sa mga magulang na umattend sa mga gawain, ang sagot po nila normally, yung mga anak na lang namin o yung mga bata na lang, na parang ang ibig sabihin, yung salita ng Diyos, hindi na kinakailangan ng mga may edad na. Pero mali po ito.
Kasi may nagsabi nga po na tayo pong mas nakakatanda, mas kailangan po natin ang salita ng Diyos kasi mas marami po tayong alalahanin sa buhay. Mas prone po tayo sa tukso at mas marami po tayong ginagawang mga desisyon araw-araw. Kaya mas kailangan po natin talaga ang salita ng Diyos. Kaya nga po binabanggit po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo ay continue. Sabi nga po, we can never outgrow the Word of God. May makapagsasabi po ba sa atin dito na graduate na ako dyan, alam ko na ang salita ng Diyos, o di kaya master ko na ang salita ng Diyos? So wala po makakapagsabi po niyan sa atin. So makikita po natin dito sa pagpapatuloy sa verse 14, sabi po niya, magpatuloy ka sa natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Now, yung word po dito na whom, plural daw po ito sa Greek. Nang ibig sabihin, marami po ang nagturo kay Timoteo. At makita po natin, nandyan yung kanyang lola Loida, na kung saan unang nagtaglay nitong pananampalataya. Nandyan din yung kanyang nanay na si Eunice, na nagtataglay din nitong pananampalataya. Kaya ano ang relasyon ni Timoteo dito sa mga scriptures? Mapapansin po natin, nagsimula pa po ito noong siya'y bata pa, kung saan natutunan po niya ang Old Testament scriptures sa kanyang nanay at sa kanyang lola. Kaya makikita po natin sa pagpapatuloy ng verse dito po sa verse 15. Ang sabi po niya, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. So napansin niyo po ba yun na how from childhood, mula sa kanyang pagkabata, kaya maganda po talaga na magsimula sa tahanan o sa tahanan pa lang ay ma-expose na po sa salita ng Diyos ang mga anak po natin. No? Bago pa po sa church, may foundation na po sila dapat dun sa bahay. Bagamat ang paglalim sa pananampalataya po ni Timoteo ay sa pamagitan ni Pablo, pero ang kanyang foundation ay sa kanyang mga magulang. Now, yung sacred writings na binabanggit po dito sa verse 15, it refers to the Old Testament. Kasi nung sinulat po ito ni Apostol Pablo, wala pa po ang New Testament. Kaya masasabi po natin na grounded si Timoteo sa Old Testament scriptures. Kaya po di ba dun sa famous verse sa Deuteronomio chapter 6 verse 4 pababa, sabi po doon, pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging si Yahweh, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. And then sabi po doon sa verse 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Pagdating po sa verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan, at ang sabi nga, maaaring mabilis ma-intimidate at ma-discourage si Timoteo. Di ba po, lagi siyang sinasabihan ni Apostol Pablo, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo. Pero hindi siya kinokorek dahil sa kanyang maling doktrina kasi nga po siya ay grounded. Kasi nga po, meron siyang foundation. Hindi siya kinokorek ni Apostol Pablo sa doktrina kasi grounded po, may foundation po si Timoteo sa Old Testament scriptures. Kaya nga, nung binabanggit din po ni Apostol Pablo kay Timoteo dun sa nakaraang pag-aaral po natin sa chapter 2, verse 2, di ba po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin naman sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo din sa iba. Kaya talaga kumbaga may foundation po si Timoteo at ang foundation po niya itong binabanggit dito sa verse 15 na sacred writings ay sa Old Testament. So kung meron po kayong dagdag or meron kayong gustong sabihin dito sa ating pinag-usapan ay malaya din po kayong mag-comment. So yan po, may foundation po si Timoteo. And then, makikita din po natin na binabanggit dito sa sacred writings na ito
Itong Old Testament scriptures ay magbibigay ng karunungan tungo sa kaligtasan. Meron po akong gagawing case study. Tingnan natin. No? Kasi pansinin po natin itong verse 15. The Old Testament, itong sacred writing, sabi, ay magli-lead patungo sa kaligtasan. So, naalala ko lang yung isang verse dito po sa Lucas chapter 10. No? Sabi po dito sa verse 25, may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So napansin niyo po ba yung sagot ng Panginoon sa kanya? Sabi po ng Panginoon sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo? So tinuro po ng Panginoon, itong nagtatanong sa kanya na isang lawyer sa kautusan, tinuro niya, nung tinatanong po anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, tinuro niya yung kautusan. Pinopoint po ng Panginoon dito sa dalubhasa sa kautusan sa kasulatan. Pero ito po, i-compare po natin itong verse na ito dito naman po sa John chapter 5 verse 39 hanggang 40. So napansin niyo po, sabi naman dito ng Panginoon, sinasaliksik niyo ang kautusan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. So nakita niyo po yung difference ng dalawa. Kanina, tinuturo niya yung teacher of the law dun sa kautusan. Pero dito naman, ang sinasabi niya, sinasaliksik niya yung kautusan, akala niyo nasa kanila ang buhay na walang hanggan, nandyan. So ano po ba talaga? Saliksikin ang kasulatan o huwag saliksikin ang kautusan? So paliwanag po natin, no? Well, hindi naman po ang ibig sabihin ay totally i-disregard po natin ang Old Testament scriptures. Pero ang ibig lang pong sabihin dito, yung Old Testament scriptures ay dapat po mag-point kay Jesus Christ. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, yung scriptures, itong scriptures na ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. At bakit kahit tingnan po nila ang scriptures ay hindi pa nila masumpungan ang buhay na walang hanggan. Now, yung kasunod na talata po dito, sabi po kasi dito sa verse 40, subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So napansin niyo po ba yun? The Old Testament scriptures must point to Christ. Sila naman, saliksik ng saliksik sa scripture, pero hindi naman po nila nakikita si Jesus Christ sa scripture. And ayaw naman po nilang sumampalataya sa Panginoong sa scripture, kaya ang sumatotal, hindi din po sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan, dahil po nasa Panginoong Jesus ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Now, natatandaan po natin dun sa Luke 24 verse 25 to 27, yung naglalakbay patungong Emmaus. Now, dito po sa Luke 24, may dalawang alagad na lalaking papunta ng Emmaus at nakisabay sa kanila ang Panginoong Hesus. Yan po ang pinaka-background po niyan. At matapos po ng kanilang mahabang pag-uusap, pagdating po dito sa verse 25, ay sinabi ng Panginoon sa kanila, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta, hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalatian? And then, mapapansin po natin dito sa verse 27, ang sabi po, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Kaya nga po ang makikita po natin dito, na preaching Christ from Genesis to Revelation. Of course, wala pa pong New Testament nung sinulat po ito. Pero sabi po dito, yung mga sinulat ni Moises, di ba po si Moises ang sumulat ng first 5 books of the Old Testament. Kaya makikita po natin dito na nung pinaliwanag po ng Panginoong Hesus, beginning with Moses, ay pinaliwanag po niya na ang lahat po na nakasulat dito sa scriptures ay sa Old Testament scriptures ay tumutukoy po sa kanyang sarili, kay Jesus Christ po. So yan, nakakarinig po tayo ng mga stories, di ba po, especially sa mga provinces daw po, parang very seldom sila mag-preach ng Old Testament. Parang para sa kanila po, obsolete na po yun. Wala na pong relevance.
wala nang relevance siya. Pero hindi po yan totoo. Kasi dapat po complementary ang dalawa. Kino-complement ng Old Testament ang New Testament. Ganon din po ang New Testament, dapat kino-complement din niya ang Old Testament. Ang New Testament po ang nagpapaliwanag sa Old Testament, ang Old Testament din po ang nagpapaliwanag sa New Testament. Kaya hindi natin dinidisregard po ang Old Testament, no? Pinagtitibay nga po ng Old Testament yung sinasabi sa New Testament, and ganun din po vice versa, pinagtitibay ng New Testament yung sinasabi din dito sa Old Testament. So baka may tanong po kayo dyan or may gusto kayong i-comment dito po sa mga napag-usapan po natin. Okay, so tuloy po natin. Baka meron lang po kayong tanong dyan or comment. So dito po sa verse 16, tuloy po natin dito sa verse 16. So sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likom gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Now, gusto ko pong tingnan nyo ito at a-agree po ba kayo dito sa next slide po natin. Sabi po dito, it is scripture that is inspired by God, not the men divinely chosen to record it. Napansin niyo po ba yan na yung scripture daw po ang inspired, hindi po yung tao. Sabi po dito, when speaking or writing apart from God's revelation, their thoughts, ito po mga sumulat ng scripture, yung kanilang wisdom, yung kanilang understanding were human and fallible. So kung ano po kaya ibig sabihin nito, no? Ang ibig lang po sabihin nito, kung on their own, walang guidance ng Holy Spirit, ang kanilang mga sinulat or sinabi ay hindi po nating masasabing ang outcome po nito ay inspired or God-breathed. Again, yung scripture po ang binabanggit ng Bible na inspired or God-breathed, hiningahan ng Diyos. Hindi po yung sumulat. Kasi nga po ang mga sumulat, ang human authors ay fallible, hindi po sila perfect at nakakagawa po sila ng kasalanan. Yung salita po ng Diyos ang perfect at inerrant. Hindi po yung tao. Kaya ang example nga po dito, sila Moises, sila Pablo, di ba po matataas ang kanilang pinag-aralan? They were highly trained in human knowledge and wisdom. Pero hindi po yung taas ng kanilang pinag-aralan ang source ng katotohanan, kundi ang Diyos. Si King David din po, marami siyang sinulat sa Psalm. Pero hindi din po yung kanyang galing sa pagsusulat ang source ng divine truths ng kanyang mga sinulat, kundi ito pa rin po ay galing sa Diyos. Familiar tayo dito sa verse sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21 na ang sabi po diyan, walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. So hindi natin basta-basta maiintindihan talaga ang scripture kung on our own. Sabi po dito ang reason, verse 21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, hindi ito galing sa tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So they were carried along by the Holy Spirit. Pero again, yung scripture po, no, yung byproduct, yung pinakasinulat nila, ito talaga yung inspired. Now, isa pa pong verse, gusto kong hiramin din, yung unang Corinto, chapter 2, verse 12 and 13. So sabi po dyan, sa Tagalog, babasahin ko, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinauunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. So maliwanag po sa verse natin, talagang on your own knowledge and wisdom, hindi mo talaga maintindihan ang Bible. Kasi nga po, ang author po nito ay ang Holy Spirit. Kaya maiintindihan mo lang ang Bible kung ikaw ay guided din po ng banal na espiritu.
So ituloy po natin, sabi po dito, the Holy Spirit of God used men of God to write the Word of God. The Spirit did not erase the natural characteristics of the writers. Hindi po ito yung possession, yung parang na-possess yung isang tao tapos hindi niya alam yung ginagawa niya, sulat lang siya ng sulat tapos biglang natauhan siya, ayun, naging salita na ng Diyos. Hindi po. Ginamit pa rin yung kanilang personalities, ginamit po yung kanilang characteristics, ginabayan lang sila ng Holy Spirit para sila maisulat yung tinatawag po natin ngayon na scriptures or Bible. Sabi po dito, God in His providence prepared the writers for the task of writing the scriptures. And sabi din po dito, each writer has his own distinctive style and vocabulary. So iba-iba po yan mga writer. Merong scholar, si Apostol Pablo. Merong, sabi natin, shepherd, si Amos, isang pastol. Merong mangingisda, sila Pedro. Yan, sila Juan. Kaya makikita po natin na may kanya-kanya silang style, may kanya silang background. Each book of the Bible grew out of a special set of circumstances. So iba-ibang time po yan from 1,600 years na isulat po lahat ng Bible. And so in His preparation of men, in His guiding of history, and in His working through the Spirit, God brought about the miracle of Scripture. Now, gusto ko lang pong iulitin itong pangungusap na ito, at ito, totoo po ito, that the Bible does not merely contain God's Word, but it all is God's Word. Kasi minsan may nagsasabi, yung Bible daw po ay naglalaman lamang ng mga ilang salita ng Diyos. Hindi po yan. Ang sinasabi po natin, our stand, yung kabuuan po ng salita ng Diyos, yun talaga ang, yung Bible, yun po talaga ang salita ng Diyos. Hindi po natin sasabihin na the Bible contain the Word of God. Hindi. The Bible is the Word of God. So, yan po, no? Nililiwanag lang po natin. Okay, so kung wala pa pong comment, may konting time pa naman tayo, ituloy po natin itong verse 16. So, ito pong salita ng Diyos, binabanggit po dito, ay kapakipakinabang. Saan po yan? Pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, hindi na po natin to iisa-isahin, no? Ito ay actually summarize lang. Summary lang po ito. Ito po, the scripture is sufficient to meet all the spiritual needs of the people. Ito, totoo po ito. Lahat ng ating pangailangang spiritual, sufisyente po ang salita ng Diyos. Kaya nga po binabanggit din dito sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi po diyan, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. So maliwanag po sa verse na ito, sabi, He has granted to us all things, lahat ng bagay na kakailangan natin sa buhay at pagiging makadiyos. At naniniwala po ako kasama po dito ang salita ng Diyos. Now, gusto ko lang hiramin din para makita lang natin. Ito ang ganda po nito no, sa Psalm 19. Napansin niyo po ba yan? Na there are 6 different titles na ibinigay sa God's Word. Ano po yan? Tinawag po ang God's Word na the law of the Lord. Tinawag din po siyang the testimony of the Lord. Tinawag din po siyang precepts, the commandment, the fear of the Lord, at saka the rules of the Lord. And then makikita din po natin dito sa tatlong verse na ito, kung ito yung different titles of God's Word. Pero makikita din po natin dito sa verse na ito, the 6 different characteristics of God's Word. Ano po yan? Ito pong salita ng Diyos ay perfect, ito po ay sure, ito po ay right, pure, clean, and true. And then makikita din po natin dito yung 6 blessings na dulot sa atin ng salita ng Diyos. Dito pa rin po sa verse na yan. Ano po yan? Sabi po diyan, it revives the soul. It makes wise the simple. It rejoices the heart. It enlightens the eyes. It endures forever and produces complete
righteousness. So ang galing no, itong tatlong verse na ito, maganda po ito. Psalm 19 verses 7 hanggang 9. And so ano po ang ginagawa ng scripture sa buhay po natin? Dito po sa last verse po natin, ang sabi po dito, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So hindi lang po nag-lead sa unbelievers into salvation itong salita ng Diyos, kundi ang Word of God po ang nag-e-equip din sa atin para po maihanda po tayo sa lahat ng mabubuting gawain. Now, ito pong equip for every good work could be paraphrased, enabled to meet all the demands of righteousness. Pwede din po natin, at ito po yung goal ng ating Panginoong Jesus. Natatandaan niyo po sa Efeso chapter 2 verse 10 na sinasabi po diyan sa Tagalog ay babasahin ko, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. We are His workmanship. Sabi po dito na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa mang siya nating lakaran. So kapag tayo po ay man of God, o kapag po ang man of God ay equipped sa salita ng Diyos, then pwede din po siyang mag-equip sa iba sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi nga po, there is no equipping without the Word of God. Hindi pwede, i-equip ko yung isang tao, hindi. Na wala kang Word of God, hindi. As you are equipped, ito pong man of God, ang immediate context po niyan, sila Timoteo, or yung mga preachers, pero lahat po ng mananampalataya ay men and women of God din po. So as we are being equipped by the Word of God, then yun din po ang ipapang-equip natin sa iba para ma-disciple din po natin ang iba. Okay, sakto, 30 minutes. Hindi ko po alam kung meron po kayong tanong or gustong idagdag dito po sa ating pinag-usapan. So wala na po bang tanong sa or idadagdag sa atin? Okay, kung wala na po, tayo po ay magwakas muna sa panalangin before po sa ating breakout. Let's pray. Mag-pray po muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat po sa mga katotohanan na aming pinag-aralan na tunay na sufisyente po ang scripture para po ma-equip kami sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Dalangin ko po na baunin po namin ang napag-aralan po namin ngayong gabi. Dalangin ko po din po, Panginoon, na patuloy po kaming lahat, ang mananampalataya, ay patuloy na ma-equip sa mahasa sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng iyong salita, and sa aming pagiging ma-equip po kami, makapag-equip din naman po kami ng ibang mga bagong mananampalataya. Kaya salamat po, Panginoon, purihin ka at dinadakila namin patuloy ang iyong pangalan, at ang lahat na ito ay aming dalangin sa inyo sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.